So ayan mga sasmong, welcome back to my channel. So ayun ngayon, dito tayo sa bahay. And ayan, kita nyo naman, hindi tayo nakaayos, kapambahay tayo dahil ngayon ay ang ating day off. Gusto mo yun? May day off pala. Hindi, kasi hindi rin kasi ako pwedeng mapagod ng bonggang-bongga. So kaya nag-alternate kami kapag may mga lakad kami. Ganun. So, ngayon, simulang mag-isa ang umalis. Pero magkausap naman kami kanina. So, ayun, katatapos lang natin maligo. And ngayon is, meron tayong bad news. Ayan, dahil binalitaan tayo ni Mama Vicky, ayan, sa kanyang tindahan, kung matatandaan nyo, nabili na ni Mama Vicky yung pwesto niya dito sa lugar namin. Siyempre tinayangan ko kasi parang okay yung bintahan pag nabagabi sarado ng mga tindahan. Parang sugal na lang to mga sisubang. Sugal na lang, babayaran na namin yung tindahan. So, ang binili niya lang mga sis is yung mismong pwesto. So, kasama yung ginastos nung may-ari ng pabubong. Basta as in yung pagbuo doon sa kanyang tindahan, yun lang yung binayaran niya. Pero hindi niya yun pag may-ari, yung mismong lote na pinagtatayuan nun. And ayun kasi, dito kasi sa lugar namin, may isang helera na puro tindahan, na kagaya kay Mama Vicky. May mga nagtitinda ng mga gulay, may mga nagtitinda ng ulam, as in sari-sari siya. And para siyang, kung tawagin sa atin is parang talipapa. Ganun yung eksena nung tindahan ni Mama Vicky. As in, helera sila ganyan. Tapos, ngayon nga, sinabi niya na i-demolish na daw yung tindahan niya. So, nagulat kami, lalo siya kasi nga, di ba kaya nga niya binili yun, ang alam niya is makakabawi siya doon sa pinambili niya ng pwesto. Kaya daw niya binili yun kasi kausap niya yung mismong presidente dito sa amin na mababawi daw yan kasi 2 years pa daw gagalawin yung mismong lugar. I mean yung kinatatayuan nung tindahan ni Mama Vicky. 2 years pa daw yun gagalawin. And ayun nga, ilang months pa lang nabibili ni Mama yung tindahan niya. Siguro mga 2 months. Ayan, nabayaran niya na yon. And ngayon, sinabihan siya na kailangan na daw i-demolish. Si Happy naman. So, kailangan na daw i-demolish yun. As in, parang may plano daw yung HOA dito sa amin. So, tatanggalin yung talipapa. And hindi pumapayag yung mga kasama ni Mama kasi nga sobrang tagal na nila dyan. Tapos dyan na sila tumanda. Tapos ang dami na din nilang mga na-invest. Syempre yung pagpapagawa ng pwesto. So marami na din silang nagastos. Pati yung katabi mismo ni Mama Vicky, halos bago lang din yun. Kakabili lang din and then pinaayos. Tapos yun nga, bigla ang itatanggalin sila dyan. So hindi sila pumapayag kasi nga hindi sila papayag daw na paalisin na lang sila bigla doon sa mismong pwesto na yun. So, ay mamaya na lang mga seswang, si Mama na lang yung magkukwento. Ngayon is, mag-ayos na muna tayo kasi gusto ko din magluto ng pansit. Since favorite ni Mama Vicky yung pansit, para kahit papano is maging happy siya kasi alam ko yun yung niya, favorite niyang pagkain, ang pansit. So, magluluto tayo ng pansit para sumaya-saya naman siya. And then, siya na din magkwento mamaya kung kaya niya magkwento kasi talagang nasasad si Mama Vicky. Alam niyo naman kung gaano kalap ni Mama ang pagtitinda talaga. Ilang beses niya nilaban. Diba? Since kaingin pa. Tapos dito, kahit na ang daming mga problema sa tindahan niya, ay talagang pinupush niya. So, ayan, mag-aayos lang muna tayo. Then, update ko kayo later. Anyway, mga seswang, and magkita-kits tayo sa grand opening ng Cafe Mo Caloocan branch. So, located pala yung ating bagong branch ng Cafe Mo sa Caloocan. Ang pinaka-address niya po, lower ground floor, Metro Plaza, Vicas Camarin, along Camarin Road, Caloocan City. So, ayan, basta kung alam nyo na yung Metro Plaza na bagong mall doon sa Caloocan, doon tayo mismo located
located mga sis. Nasa lower ground floor lang tayo. So, tabi lang tayo mismo ng Jollibee, ng kanilang drive-thru. So, ayun yung ating mga kapitbahay. So, kaya naman sa lahat ng mga taga-Caloocan dyan, kita-kits po tayo sa ating cafe mo, Caloocan branch. And marami ding mga nag-message sa amin, mga natuwa dahil lumapit na daw doon sa area nila ang aming stores. And may mga nag-chat din na sana pati JK daw magkaroon. So soon mga seswang, ipe-prepare natin and maghanap lang tayo ng location doon para makapagpatayo tayo ng JK. Gusto mo yun para dalawa na, Cafe Mo and JK Samgyupsat. So, magluluto tayo ngayon ng pancit canton. So, ito ay favorite ng aking Mama Vicky. So, actually, ano lang, gusto ko lang din siyang mapasaya ayan, sa ganitong gawain. So, kaya nakatambay kasi ako kanina sa labas. So, medyo kakaroon nga ng problem. Ayan, sa tindahan ni Mama Vicky. Gusto mo yun? Talagang hindi na naubusan ng problema ang aking nanay. Luluto naman na tayo ngayon ng kanyang favorite na pancit canton. So, gusto ko lang mapagaan yung kanyang nararamdaman. At pagpasensya nyo na yung ating makalat na kusina. Hindi pa kami nakakapag-ayos. So, start na natin. And disclaimer lang mga sis, ito ay hindi para sa akin, hindi po kakainin to kasi bawal din ako sa ganito. So, gusto ko lang magluto para kay mama. And syempre, sa mga kasama ko dito sa bahay, kila papa, kila mo, and everything. So, kapag may sobra, pwede naman tayong pamigay sa labas. So, hindi ko kayo dadayain kasi strict din talaga ako sa food ko. So, bawal ako sa mga maalat na pagkain. So, ito ay para sa aking mga mahal sa buhay. So, dito na din yung mga Ricardo. So, special shoutout kay Kuya Tonton. Ayan ang aming suking palengke dito. Dahil di pa pala siya nagko-close. Buti na lang dahil anong oras na ako nakapamili. So, meron na rin tayo ditong baboy. Tignan nyo. Hindi tinipid ang ating sahog. So, mag-i-start na tayo. You got me begging pretty please. I'm so hung up on you. I couldn't tell you what it feels like, but I sure think you do. Where do you go when your glass end up empty? Oh, I wanna know. So, mag-start na tayo mag-isa at magluto. Let's go! So, ayan, dahil medyo mainit-init na ang ating kawali, maglagay na tayo ng extra olive oil. So, I think okay na yan. Isunod na natin ang sibuyas at bawang. Kayo ba mga sis, ano bang inuuna nyo? Bawang, sibuyas? Sibuyas or bawang? Comment nyo na lang down below. Kasi iba-iba kasi tayo sa mga technique natin ng pagluluto eh. Ako, mas prepare ko inuuna ang sibuyas. Kasi mabilis lang masunog ang bawang. Medyo marami. Ating ano. Ito yung favorite part ko mga sis kapag nagluluto. Hindi sa gitna. Pwede na natin isunod ang bawang. Bango. Baboy. So medyo marami-rami tayong sahog for today's pancit. Yan. Talagang siksik, liglig at nag-uumapaw. Oh, diba? Pwede na rin natin ilagay yung mga gulay na matitigas, kagaya ng carrots at itong Baguio beans. Pwede na din natin siyang timplahan. Lagyan na natin ng pepper. So, maraming pepper, mas masarap. I-check nyo lang kasi baka merong mga nakasamang mga staple. So, ingat-ingat. Bali, 3 piso lang yung budget natin sa paminta. I think mga sis, okay na to.
pwede na natin siyang i-set aside. Para makapagluto na tayo ng pansit canton. Same pan mga seswang, lalagyan na natin siya ng hot water. Ayan, so hindi ko na siya inano para flavored yung ating pansit canton. So mainit na tubig yung nilagay ko para mabilis na lang siya kumulo. At huwag kayong mabother dyan mga seswang kasi sauce yan nung ating ginawang sahog. Lagyan na natin siya ng isang choknat. So ayan mga seswang, medyo kumikibot-kibot na itong ating tubig. So pwede na nating ilagay ang pansit canton. So, antayin lang natin mga sesong na medyo mahigop lang yung sabaw natin at hindi naman natin siya papatuyuin. Yung medyo may sabaw-sabaw itong ating gagawing pansit canton para mas masarap. Ayan mga seswang, medyo tuyo-tuyo na pero meron pa yung onting sabaw dahil yan yung gusto natin sa pansit canton. Lalo na si Mama Vicky. So ayan, dahil nakalimutan ko yung repolyo, niluto ko na lang siya ng separate. Pero hindi ko naman to bubonggahan ng luto para medyo crunchy-crunchy pa siya. Kalimutan na wala sa isip ko. So, eto na yung pansit natin. Luto na din yung canton. Isunod na natin itong mga ricados. Ay, mga toppings. So, wow, sobrang dami. Para mas marami pa yung sahog kaysa sa pansit canton. So, ayan. Luto na mga ses. Ang ating pansit canton. So, kung mapapansin nyo, medyo puti siya. Hindi ko na siya nilagyan ng ng toyo. Ayan. Pero okay na yung ganyan. Kasi kapag sobrang itim kasi parang ang alat na niya eh. Gulay ay andyan. So, ito na ang ating pansit canton. Serve na natin. So, yan ang mga sis. Luto na. So, mamimigay na si Mama ng pansit sa labas. Tignan mo yung pansit, oh. Siksik liglig na guumapaw. So, ayan na. Go na. Bigay na siya. So, dyan sa kapitbahay din. Kala ko, umalis ka. Wala nagawa si Jessica. So, ayan. For the second batch. Oh, ito pa. For the next batch. Ibigay niya kay Taba. So, ayan. Titikman na ni Mama Vicky. Masarap mga siswan. Ika dito, kakain tayo. Ano sabi ng mga binigyan mo? Aba, yung mga binigyan ko, sabi niya, ay, masarap, parang naman tao, ang bango. Ang daming sahog. Ang dami. Napadami nga yung sahog. Pero okay na yung kaysa Sabi konti. naman ng mama ni Isa, ay, thank you, birthday ko bukas. Ay, birthday na bukas. Birthday bukas. Sakto na advance. Sabi ko, ngayon ka na lang maghanda pa dyan. Na advance. So, ayan ako, hindi ako kumain. Hindi ko na rin siya tinikman kasi alam ko naman magluto na ng pansit. Sabi So, rin yung gusto ko isang- kumain. Favorite ko din ng pansit talaga pero bawal. Siyempre, kailangan din nating sumunod. Sabi yung isang bata, binigyan namin, ay, thank you, Ate Jessica, happy birthday. Sabi ko, tapos na. Sabi niya, Happy ay, bakit birthday. sabi ka, Ate Jessica, thank you. Yan. Sabi ko, kain ka na. Siya yung kumuha. Doon papaniga. Siya kumuha. Wow, sarap oh. Sarap. Gusto ko kumain kaso bawal. Paborito ni Sa Jessica kana? to eh. Oo, Kaya canton. kami dalawa. Correct. Lalo Magluto siya pero hindi naman makain. para sa kanila, 'di ba? Minsan lang na rin naman 'yan. Kasi wala din naman akong ginagawa ngayon and
kumain na din ako kasi inuwanan ako ni Mo ng ulam ko kasi siya din nagpe-prepare ng kakainin ko para alam namin yung mga ilalagay, yung mga sangkap, ganyan. So, di na ako nag-rice kasi hindi na talaga. Kailangan kong tanggalin ang rice para medyo, alam mo na, maging maganda ang ating Ako katawan. nag-rice Although, ako. pumapayat na tayo, pero hindi pa yan yun. Nagra-rice ako pero hindi buong araw ako kumakain. Ay, yung almusal, hindi kanin. More on tinapay ka din kasi. Tinapay. Minsan salit-salitan, pag tanghali, tinapay sa gabi, pero hindi hating gabi, yung mga bagong gabi pa kumakain ako ng kanin. Konti lang, yung parang lagay ko dyan. Tapos pag di kumubos, iwan ko kay papa niya. Hindi naman kinakain, kinabukasan, panis na. Panis na. Correct. Kanina, Diba? bago siya umalis, sabi ni Jessica, Ma, magpansit ako. Anong pansit gusto mo? Sabi ko, alam mo na, pansit Canton. canton. Narinig ng papa niya, tirahan mo ako ha. So, medyo marami pa naman. And tatabihan ko na rin si Mo para in case na bet niyang tumikim. Pwede naman siya. And si Papa din. Pag-isahin na lang natin, lagyan na lang natin sa rep. Kasi sabi ni Mama, ilagay daw sa lalagyan. Tapos wag na ilagay sa rep. Mamaya baka mapanis. So, initin na lang. Meron naman kaming microwave. Kaya din ako nagluto ng pansit para kasi mo yan comfort food mo yan, 'di ba? Ang pansit. So kailangan kang ma-comfort ngayon kasi about sa yung tindahan. Iyak na lang. Iyak na siya. Ganon talaga. Ano yung Pero nangyari? ikaw na, huwag mo na, advance. Ano bang eksena sa tindahan? So ang alam kasi nila, yung nabili mo na yung Oo, tindahan. nabili ko na yung mga, alam nyo na nabili ko na, diba? Ngayon, sabi ng asosasyon dito sa Belmont, gusto nila yung talipapa, uniform. Kailangan uniform, wala malaki, wala maliit. Dapat daw pantay-pantay ang size, ganun. Ibig sabihin niya, marami na maka-occupy, marami nang magre-renta sa kanila. So anong gagawin dyan sa tindahan? Tindahan ko nga, di ko nga alam ang gagawin ko kasi sabi nila kami na rin daw gigiba. Kailangan na. Ano yan, may binigyan kayo kung kailan? Sabi sa 10, dapat malinis na. Ngayong 10? Ay, hindi naman rin ako kikilos sa mga kasama ko. Kasi yung mga kasama ko, magpapabayad sila. Oo, kailangan kasi syempre ginastosan nyo yan. Lalong-lalo na si Mama Vicky, di ba, na recent lang niya nabili yung pinakapwesto niya. Kaya din naman niya binili yon dahil din sinabi ng presidente na 2 years pa daw gagalawin yung pinakatindahan. Yung mga tindahan dyan na nakahilera sa amin. So kaya nagpursige si Mama na makaipon, tas binili niya yung mismong pwesto niya. Tapos, ayan, sasabihin ilang months pa lang yung nabili niya. Tapos ngayon, di kailangan ng gibain daw. Kasi may plano sila ditong gawin. Hindi lang si Mama yung nandoon. Kasi hindi rin pumapayag yung mga kahilera niya. Yung huli pa sa akin, ng 10 araw pa siya bago na bukas. Tapos, sarado na. Magkano gastos daw niya? 100K. Kasi mas malaki pa sa akin. Tapos, siyempre, nagpagawa pa siya, karpentero, bayad pa. Oo. Yung mga materialis, mahal. Kaya naabot na 100K. Kaya kung bayaran ba sila 100K yan. Oo, kailangan din. Kasi syempre, hindi lang basta gigibain yan. Kailangan mayroon din kahit papano nga balik sa mga nagtitinda na ginastos nila. And yun din kasi actually mga sis, hindi din talaga namin inaano si Mama yung pinapayagan na bilhin. Kasi nga ayaw din namin dumating sa point na ganyan, na biglang babawiin yung pwesto niya. So yun na nga yung kinatatakot namin na nangyari na ngayon. Pero hindi pa naman tapos kasi lumalaban pa yung mga kasamahan ni Mama Vicky kasi nga ang dami ring mga nagastos nila. Tapos ganun-ganun na lang din na sisirain. Paalisin na, walang wala pang malipatan ng pwesto. Correct. Nag-antay ako para matapos yung talipapa magawa pagkatapos sa kaparaw. Paano pag 6 months or 1 year matapos? Saka paano yung paninda namin? Lagay doon sa bahay. Sinong bibili sa bahay? Correct. So, yun din yung inaano namin na sana kahit papaano, 'di ba, meron din gagawin para sa mga vendors, yung mga nagtitinda dito. Like kunyari, doon sa kabilang side, pwede silang mag-ano doon, magawa-gawa ng kahit na maliliit lang para kahit papaano gumagalaw yung mga tinda nila. Hindi yung basta na lang nila gigibain na hindi naman pumapayag yung mismong may-ari.
So, ayan. What is your lesson for today? Bang, pabaya ko na lang sa Diyos ang lahat. Parang natalo lang ako sa sugal. Parang sugal na lang yan siya. Natalo ako sa tongit. Ay, Hindi naman ako marunong magtongit. so yun na lang daw yung inano ni mama sa utak niya na kunyari natalo na lang siya. Di Kain pa na lang. naubos. Kanina pa to mga siswa. So for the kain, para kahit papaano di ba sumaya ang iyong tummy. Gawa nga akong Gawa daw siya juice. Kailangan ng panulak.